love ba talaga ako ni Lord? Ito ba talaga yung ito ba talaga yung bunga ng love sa akin ni Lord? Hello po, good day, and praise God po for another week na naman ay pinexperience sa atin yung kanyang unfailing love, unfailing grace, and unfailing help. And today nga po, I'm so excited lagi na i-share sa inyo yung Job 1 verse 21 where it says, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay sa akin, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Yan. And we know the story of Job, yung na-experience niya way back then. And same din po sa atin. Why do we have kaya this kind of feeling na minsan, if we experience yung grace, yan, yung mga pagpapalan ni Lord na nare-receive natin, we have this kind of feeling na love talaga ako ni Lord. But suddenly, when we experience trials, yan, difficulties, yung mga persecution sa life po natin, we have this, questionable thoughts lagi na, love ba talaga ako ni Lord? Ito ba talaga yung, ito ba talaga yung bunga ng love sa akin ni Lord? And ito yung madalas na nating nagiging kaisipan. So that we wanted to see it in another perspective, in the perspective of the Word of God. And alam po natin, sa life po ni Job, di ba po, doon sa naging response ni Job na, si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Hindi niya kinwestiyon yung nangyari sa life niya. Hindi niya kinwestiyon ng Diyos. Ano po yung naging response niya? Ang naging response niya is to glorify the name of the Lord even in the midst of those trials, those difficulties na kanyang pinagdadaanan. And tandaan po natin na if we encounter those kind of situation, it doesn't mean that the Lord loves us less. Hindi po nababawasan yung pagmamahal sa atin ng Panginoon even we encounter trial. Even, hindi rin po ibig sabihin na at di ba naalala natin yung sa Hebrews 12 verse 6, sabi doon, for the Lord discipline the one He loves and punishes every son whom He receives. And tandaan po natin na His love is the same, even if we receives His blessings and even if He recalled it. Yung pag-ibig sa atin ng Diyos ay pareho pa rin nung binigyan niya tayo at nung kinuha niya yun sa atin. And tandaan natin, nandito yung power ni Lord na siya yung nagbigay and He has all the authority to take it away from us. If the Lord sees to it na hindi siya makakabuti sa atin, yes, masakit dahil sometimes yung mga tinataken away sa atin is nagiging bahagi ng buhay natin, just like yung mga anak po ni Job na naging mahal niya, napamahal sa kanya. But then again, the Lord has a greater plan in the life of Job. Same thing po sa atin. We hope na in the times comes na dumaan din tayo sa ganitong situation, let us ask the Lord na help us to see what will come out after this. And manatili sa atin yung grateful heart na whatever na pinagdadaanan natin, naroon pa rin yung response natin na, Lord, I know it is for your glory. That's why help me, Panginoon, to bear with it. At the Lord will strengthen us, will give us enough grace to overcome this kind of situation. And wag nating isipin na pag may trials na babawasan yung love ni Lord sa atin. Hindi po. Just like Job, the moment na nagsimula yung trials niya, before pa dumating yung trials sa kanya, hindi na siya pinabayaan ni Lord. Even in the midst of the trials, hindi siya pinabayaan ni Lord. Until sa dumating talaga yung turning point ng end ng journey ni Job, he experienced what? Victory. Naging victorious po yung life po ni Job. And at bakit po napagtagumpayan ni Job yung mga trials sa life po niya? Nanatili po siya sa Diyos. Kaya same din po sa atin, if we wanted victory in life, sa lahat po ng trials sa life natin, manatili po tayo sa Diyos. Hindi man natin nakikita what lies ahead of us, patuloy natin purihin ang Diyos. Dahil alam natin, lahat ng mga ginagawa niya ay para sa ikabubuti natin. Yung mga ibinibigay niya, yung mga inaalis niya, we know na yun po ay sa ikabubuti pa rin natin. Tandaan natin na we were loved both in sorrows and in happiness by the Lord. Sa Panginoon po ang papuri at pasasalamat.